safety, but most especially for the rescue. Our gathered prayers will always be a great help for them. Thank you so much, and may God bless all our efforts. Alright. Alexander, nabanggit ba ng iyong kapatid kung meron siyang mga kasamang Pilipino doon sa guho? Po, Nabanggit ba ng iyong kapatid kung meron siyang kasama na naipit doon sa guho? all we know sa mga text messages niya is nakikita niya daw ang classmate niya na si Valkin, pero hindi niya ma-confirm kung ano yung kalagayan niya. Pero marami silang Pilipino doon. Wala pong message na ganun, miss. Alright. Ilang taon na bang nurse ang, ilang taon na ang kapatid mo sa New Zealand? She went there last February 10 lang po. February 10. So first time niya talaga sa New Zealand. Opo, yan din ang concern namin, miss, kasi baguhan siya doon, correct. tapos wala siyang kakilala. Aha. Alright, Alexander, maraming salamat sa iyong panahon. At ipaparating din namin itong naging mensahe mo sa mga kinauukulan na matugunan agad itong pangangailangan ng iyong kapatid na naipit po sa guho dyan sa New Zealand. Maraming salamat, Alexander. Thank you very much. Alexander Amantillo, ang kapatid ng nurse na si Mary Louise Ann Amantillo. LRT operator ng isa sa dalawang tren na nagbanggaan ng isang linggo nagse-cellphone daw habang minamaneho ang nadisgrasyang tren. Napagalaman din sa investigasyon na lumampas sa speed limit ang isa sa mga tren. Narito ang report ni James Velasquez. Speeding. Yan ang lumabas na resulta sa investigasyon ng Light Rail Transit Authority o LRTA sa dalawang nagbanggaan tren noong isang linggo. Batay sa train monitoring system, mabilis umanong takbo ng tren palabas ng Roosevelt Station, 61 km per hour. Gayong 40 km per hour ang speed limit sa bahaging iyon malapit sa mandatory stop area. Lumabas din sa monitoring system na hindi tumigil ang tren sa mandatory stop area ilang metro bagong rail switch, bagay na labag sa safety protocol ng LRTA. You have to travel within the speed limit hanggang sa makarating ka doon sa stopover area, which is must not be more than 40 kilometers per hour. And then, pagdating mo doon sa area na you have to stop. Hindi pwede ang rolling stop. Taliwas din sa pahayag ng driver na nawalan daw siya ng preno. Nakita mo na sa train monitoring system na gumana ang emergency brakes ng tren kaya bumagal ang takbo nito bago sumalpok sa isa pang tren na dumadaan sa rail switch. Pero may isa pang nadiskubre sa investigasyon. Kitang-kita raw ng train escort na bumunot at tumingin sa cellphone ng driver bago mangyari ang banggaan. Ayaw pa rin pangalanan ng LRTA ang naturang driver, pero dahil sa nadiskubreng paggamit ng cellphone habang nagmamaneho, mas maghihigpit na ang LRTA sa kanilang mga train operator. Di kasi birong disgrasya posibleng resulta kapag nawala ang mata at isip sa man o sa kalsada. Number one na gagawin namin is to review yung training at saka orientation ng ating mga personnel, including yung improper inculcation sa kanila ng safety culture. Sa datos ng PNP Highway Patrol Group, dumarami ang bilang ng mga vehicular accident kung saan nakumpirmang gumagamit ng cellphone ng driver habang nagmamaneho. Mula nga Enero hanggang Mayo ng nakaraang taon, nasa mahigit 300 na ang aksidenteng naitala kaugnay dyan. Ang mga datos na yan, sinasalamin ng isang pag-aaral sa Amerika. 23 beses daw na mas may tsansang makadisgrasya ang isang heavy truck driver na nagte-text kaysa kung nakatutok siya sa pagmamaneho. Pero kahit hands-free o may speaker ang mga electronic device na inyong gamit, 6 na beses pa rin daw ang tsansang kayo'y malagay sa peligro kumpara sa mga driver na sa kalsada lang nakatuon ang mga mata. Para sa unang balita, James Velasquez, reporting. Light Rail Transit Authority o LRTA, inaasahang dedesisyonan ngayong araw sa kanilang board meeting ang usapin hinggil po sa dagdag pasahe sa MRT at LRT. Kabilang sa inaasahang pagpapasyahan ay kung itutuloy o hindi ang fare increase. Dapat sanay sa unang araw ng Marso ipapatupad ang fare hike. Pero ipinagpaliban ito ng LRTA habang hinihintay pa ang resulta ng ginawang public consultation. Sasabayan naman ng militanteng grupong bayan ng kilos protesta ang board meeting ng mga opisyal ng LRTA. At kaugnay po ng balitang yan, makakasama natin live dito sa studio si Attorney Hernando Cabrera, ang Corporate Secretary ng Light Rail Transit Authority o LRTA. Attorney Cabrera, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Ivan. Good morning. Attorney, ano po ba ang aasahan ng taong bayan sa gagawin ninyong pagpupulong? Ito po ba dedesisyonan kung magtataas o dedesisyonan lang kung magkano at kailan?
Actually, ang mangyayari mamaya is alas 12 yung ating board meeting is titignan ng board yung mga iba't ibang mga position papers, mga iba't ibang mga panukala or suggestion na naming natanggap nung nakaraang public consultation. So it's not really na magdidesisyon sila from isang tatakak na direction lang. Ang una nilang gagawin is titignan lahat ng mga positions na nakalap namin. Okay, so at the end of the meeting, hindi pa po natin masasabi kung magkakaroon na ng definite na desisyon tungkol sa fare hike. Tama yun. Ayaw kong pangunahan yung gagawing desisyon ng board mamaya. Ang importante lang is maiparating sa board kung ano yung mga natanggap namin ng mga position papers nung nakaraang mga public consultations. Gaano pa po kalayo tayo sa proseso bago natin ma-desisyonan ito pong issue ito pong fare hike issue? Well, ang mangyayari mamaya, sabi ko nga, marami yung natanggap namin ng mga panukala tungkol sa usapan na ito. So, ang mangyayari, titignan lahat ito ng board, gagawa sila ng desisyon, at kung ano man yung magiging desisyon nila, just in case, kunyari, matutuloy yung pagtataas, unang-unang gagawin doon is, kailangan mo i-publish yung ating, final na decision bago ito ma-implement. Okay, may iba po ako tungkol naman po doon sa banggaan ng dalawang tren sa LRT. Ano po ngayon ang mangyayari doon sa operator ng LRT na napag-alamang gumamit daw ng cellphone? Ano ho ang sanctions, if any, na i-impose natin dito sa operator na ito? Well, ang nangyari kasi, na-wrap up kahapon ng fact-finding committee yung kanilang investigasyon. So, with that findings at saka conclusions na nakuha ng fact-finding committee, i-recommend namin sa aming legal department yung kaukulang aksyon sa pagsasampa ng it's either administrative, civil, or criminal liability or action against doon sa operator. Attorney Cabrera, panghuli na lamang po, nagkaroon po ng sunod-sunod na mga aberya dito po sa MRT-LRT sa panahong pinag-uusapan natin ang pagtataas ng pasahe dito. Ano hong masasabi ninyo sa ating riding public tungkol po sa safety ng ating train system? Well, yung nangyari nung nakaraang February 18, isolated incident ito, at saka nangyari ito sa lugar na napakalayo doon sa ating tinatawag na revenue line. Nangyari ito sa lugar na walang pasahero talaga. In fact, yung mga trains na yon na na-involve is wala silang dalang pasahero. Yung area na kung saan may tao, kung saan usually may sumasakay na pasahero, safe po yan dahil magkaiba naman po yung relays na tinatahak ng mga tren. Attorney Cabrera, maraming salamat po sa inyo. Si Attorney Hernando Cabrera, Corporate Secretary ng LRTA. Maraming salamat din. NCRPO naka-full alert na para sa pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng EDSA People Power bukas. At mga artista at politiko sa Bolivia nagdamit zebra para i-promote ang road safety. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita. They say Manny uses steroids. May toyo yata sila eh. Ako rin may toyo. Ang sikreto ko, dato puti soy sauce. Ang dato puti soy sauce rice at adobo. Bango. Panalo. Masarap na pampagana para lumaki ang kaha. Kaya yan si Manny, marami pang kagayan ng bigas. Oh, ubusin mo na. Pag hindi maubusin, paluin kita. Dato puti, ito